pasok na tayo sa game number 2. Let's go. Dahil Sunday Shroom, sila ang magsisimula muna dito sa ating BL side at GR muna ang Gaon Gaming. Grabe yung minimap eh. No? Laki sa laki ng mapa. Parang mga ants na lang yung nakikita natin. Literal na sobrang laki sa totoo lang. Pero it is what it is for themselves. Sunday Shrooms, sila na ang bahala dito kung paano sila makakapasok. Pero tatlo muna yung nasa med, yung isa nasa spawn pa, which is si Chuma. Well, ito yung maganda. Malaki yung mapa, so you have a lot of room to roam around the map. Pero at the same time, ang hirap ding mag-rotate kung napakalayo pa ng panggagalingan mo. But when it comes to that rotation, they can be clueless at times, lalo na kung wala kang lurk or idea dun sa mga nagle-lurk nga. Isa lang ang nag-aantay when it comes to the top side at si Mankind, makakahanap siya ng isa. Ito nga yung sinasabi natin, di mo posibleng malaman saan ba nanggagaling yung shots dahil sa laki ng mapa at dami ng butas. Hindi na nila alam kung saan ba sila titingin. Setra, naka-2K na. Jason at Jeprax na dito. Ang natitira kanina sa side nga ng Gaon Gaming. Pero Jeprax and Jason gonna get that kill, make that a 2v2. At least na-isolate pa rin talaga ng Gaon Gaming yung mga kills, yung mga wins para nga makabawi sila. Pero Chuma at si Chuma nandito natitira though. On a 1v2, let's see if ever kaya pa ba niya. Pero si Jeprax, hinahanap na si tropang Chuma. Nag-aantay na rin siya. Pero Jeprax will get that kill instead. Chuma will fall down. And Gaon Gaming will win that first round. Spotted away siya agad nang hindi niya nalalaman and yung tropa na nasa kabilang side na lang ang bahalang sumilip dito, not giving away such positionings as well. And ito yung kagandahan kapag nasa GR side ka nitong mapa na to. At least, all you have to do is basically wait onto the side when the entry will happen. And speaking of entry, Kid from Tondo, mawawala na nga dito. A double kill mula kay Jeprax pero masasalo din yung dalawang kills na yan mula kay na J-Vice at Setra na naka-double din. One tap to the head by Setra. Make that a 2v2. Kanina namang nasa Sunday Shrooms, bigla pang nawala. Pero tamang nade lang din talaga. Pero wala mo na matatamaan dyan si tropang Jason ngayon. Pero dito naman yun sa side nga ng Sunday. J-Bass is low. Setra as well. Pero paano sila makaka-pick off dito? Setra, in terms of information, kuhang-kuha na niya on a 1v1 versus Jason. Okay. Ito, ceasefire muna talaga. Kung ako kay Jason, antayin muna na ma-plant nga ni Setra yung bomba tapos sumilip na siya. Pero wala siyang idea at all na nasa kaliwa na pala yung kalaban niya. And that is Jason ending that round with a 2-0. 2-0 it is para sa side ng Gaon Gaming. A very much needed 2-0, especially nakuha yung first series natin kanina at ngayon gusto nilang makabawi, gusto nilang dalhin sa game number 3 itong mapa na to. No, Sniper so far on the other side, pero look at this, Jason, siya ang mag-hold dito ng hotel for now. Kumbaga, ito yung kailangan mong daanan, kailangan mo muna mag-check-in. Pero tignan natin kung meron pa bang room na available, Bessie. At mukhang wala na nga talaga, kaya pinaalis na sila ng mga bantay na gwardya. Setra, mawawala pa. J-Vice at saka si Mankind na nandito natitira on a 2 versus 4. Ito na ata ang pagbago ng api ng Gaon Gaming ngayon. And for themselves, that is Jams with a swing. Will take down Mankind. J-Vice ang only mark remaining. Let's see if ever kaya pa. I will catch one. Pero dalawa pa ang katapat niya. Pero sabi ni Jeprax, tama na. 3-0 already. Sunday Shrooms, hindi pa nakakascore kahit isa. Hirap para sa side ng Sunday Shrooms dito. Wala silang space na mapasukan at all na libre para sa kanila. And they wanna try to take hotel pero meron pa rin nakaabang in that kind of positioning as well kung saan meron kang angle na matataguan. There's a lot to really cover when it comes to this map at isa nga ang coverage na yan mula kay Jackpan onto the corner. Alam din nila na Jason would probably be there. Same spots usually na hinahawakan ng mga GR side natin pero Jason receiving so much damage managed to pick up one kill beforehand. Chuma as well, na sobrang low na nga niya, na, I mean, yung mga shots talagang medyo, it's not enough for him to take down Chuma, pero at least yung damage talagang kuhang-kuha na niya ngayon. But for the side of Gaon Gaming, I mean, 4 versus 4,
tapos may lamang pa kayo na kahit onte, pero Chuma from afar, anong lamang-lamang? Makukuha pa rin niya kasi naka-om naman ako. Ellison nagpakita, mawawala rin siya, at si Chuma pa rin talaga makakakuha nun na kahit low pa siya, nababawi pa rin niya yung lahat nga ng mga kalaban nga niya. Pero lahat ng mga players ng Gone Gaming dito, best ko napapansin mo, lahat sila isa-isa nagpapakita. Chuma nakabawi pa dito with 3K already. Jump sa kabawi pa. 3 versus 1. Jump sa one man remaining and super low na niya. Chuma will fall down. Dalawa pa katapat niya, nasa harapan lang niya. Pero kill from Tondo will spray and pray will get that kill. And finally, after 3 rounds, Sunday Shroomz nakabawi na ng isa. Yun nga nahanap na nila finally yung first na round na pwede nilang makuha dito. Thanks also to the double snipe potential ng players dito mula sa Sunday Shroomz. Dahil nga sa laki ng mapa, there's also a lot of sniper angles actually na pwede mong hawakan dito. And para sa side ng Gone Gaming, they're also getting much more comfortable into pushing spaces as well. They're really comfortable nga, di ba? I mean, the fact na sobrang laki ng mapa, it's really up to them on how can they stop the aggression or probably catch these players off guard. Pero si Jump sa hindi tumama yung quick scope nga ni Tropa. Pero tignan naman natin dito sa kabila kung makakaisa pa ba ang Gone Gaming dito. And this is the map control na meron ng Gone Gaming. I mean, despite of them na talagang nauhuli sila isa-isa, pero kuhang-kuha pa rin nila yung control dito kasi hindi alam ng Sunday Shroomz kung saan sila pupunta. Pero with 2K nga na ginagawa dito ng Sunday Shroomz, pero parang malay mo, makakukuha na nila ata to. And it took them 3 rounds actually para makabawi nga sila. The sniper position, same para kay Ellison. Meron bang nakaabang sa kanya? Yan ang tanong. Dahil nawala na rin yung isa sa mga sniper ng Sunday Shroomz, which is si Cetra. Na-pick off na siya. It's so far a 4v3 scenario, but then again, napakalayo pa nila para doon sa bomb site natin. At Ellison catching one again, repositioning himself para hindi mabasa ng kalaban. Saan ba sila pupunta ngayon mga tol? 3 versus 3. Sino ba talaga pwede manalo nga dito? It can be Sunday Shroomz, can be Gone Gaming as well. Pero J-Bice will fall down together with Kid from Tondo. Malakay mo, bawi bakit? Mag-isa na lang siya. Pero J-Bice with verticality will take him down instead. 4-1 and Gone Gaming really want to push us to a game number 3. GR side, grabe. Kinukuha nila and as much points as they can get. Yun ang gusto nilang makuha dito sa GR side talaga. Lalabanan na naman nila, syempre, tong lane na to. And at the same time, throwing in some nades and some smokes. Kailangan ng magagandang setups mula sa side ng Sunday Shroomz. Especially kung kaya nilang ma-smoke off yung kalaban o yung posisyon ng kalaban for that entry. Kasi parating open yung area nila. Na-out position din talaga ng Gone Gaming ang Sunday Shroomz na hindi na talaga nila alam kung saan sila pupunta kasi every entry point, every angle, cover talaga ng Gone Gaming at yun talaga yung sinasabi nga natin, they have that full map control dito nga sa mapa na to. They're really comfortable in pushing out yung mga players nga ng Sunday Shroomz at nagugulat na lang ang Sunday Shroomz na meron na palang tao nga doon sa may harapan nila, napapasok pa lang sila. Diyos ko, patay na. Drop muna C4 para sa inyo mga tropa. Lurk muna si idol nyo. Yan ang sabi nila. Look at this hold. It's a 2-2-1 split that we're looking at right now mula sa GR side. They really want to take cover, especially when it comes to mid. And itong bandang A site naman, so far, isa na lang din or dalawa actually yung nagka-cover dyan. Saluhan ng kills though dahil si Chumat Cutie inawala na rin dito. Mid-control, sinusubukan nila yung puncture in pero naka-hold sa posisyon si Jason kung sakasakali man. Kitang-kita yung umaakit sa stairs. Yung may hawak ng C4, buhay pa. At mukhang nakuha nila yung A-site. Ellison, walang alam-alamat yun na nga. They've successfully take them down, making it to a 2-4. Sobrang busy ni Ellison. Naghahanap lang na talaga ng someone na pwedeng dumaan sa crosshair niya. Pero naugulat na lang siya. Hala, may nakaakit na pala. At yun ang Sunday Shroomz. Na despite of them na talagang nauubos sila ng Gone Gaming bigla-bigla. Slowly and surely, bumabawi na lang sila dito paunti-unti. But right now, for the side of Gone Gaming, kailangan nila mag-switch up ka na strat dito. They can actually wait again or probably do the same thing again kung ano ba yung ginagawa nga nila kanina. I mean, nag-work naman, di ba? Pero it's just a small mistake, small miss at talaga na nagko-connect nga para sa kanila. And to the fact na for Gone Gaming, all you need to do is wait actually. At lalong-lalo na yung sound cues na inaantay nila. Ito na ginawa ng Gone Gaming kanina nung naramdaman niya na meron naglalakad talaga, nag-spray na siya with a swing as well. But Ellison, pinatay niya ang only sniper nga ng kalaban, which is si Cetra.
Well, you could already assume saan posibleng lumabas yan, and I think that was towards tower. Mankind, on the other hand, nakapitas na ng isa. Jason stuck in a position, one and done para sa kanya. It's a 4v3. Nagkaroon ng space para makapag-plant dito ang side ng Sunday Shrooms. Kaso nga lang, si Chumat Cutie, nawala na rin for now. 30 seconds remaining para ma-defuse nila to. At si Jams nagro-rotate na. Mukhang makakasalubong niya pa ang isa sa mga players ng Sunday Shrooms. Oh! Timing! Timing nga yun! Si Jumps na yung nakakuha ng kill na yun. Pero kita 2v2. Kid from Tonto, bumabawi pa. Jumps na nandito natitira. Lasin daw. Sabi nila, hindi nila alam kung nasan kasi nakapag-rotate na. Kid from Tonto, kaya pa ba niya? Half HP para nga kay Jumps. Pero Jumps! Itakbo Na-out mo! position niya yung kalaban niya. Pero ang tanong ko, may oras ba? Kaya pa ba? Aabot! Ay, aabot ba? Aabot ba? Kalma lang din kasi kayo at kuhang-kuha pa rin niya. Aabot pa. Isang matinding marathon. The timing just perfect. And at the same time, yung spot din na pinagtataguan ng last remaining player, inasaktuhan din niya. And again, for Gaon Gaming, kumbaga, it's so far from the comfort zone that they want to be in right now. But at the same time, Sunday Shrooms, unti-unti, nakakapag-adjust na rin sila kahit papano. Kasi kanina wala talagang post-plant eh. Kailangan mo na talaga dito is magantay, Bessie. The fact na Sunday Shrooms is okay din naman talaga yung take nila eh. Pero nahuhuli din talaga sila ng Gaon Gaming with that timing a while ago. Isipin mo, yung timing na yon na-convert into 2 kills and a win. By Gaon. And it still have enough time para makapag-defuse. Jack Ban, kitang-kita na siya. Meron pa bang next wing mula sa kanya? Pero si Jason, ito na naman siya. Ang bantay sa hotel. Check-in na ba? Grabe naman talaga yung reception natin, boss. Oh. Hindi ballpen ang hawak, baril. Granada ang hawak eh, no? Oo, grabe yung receptionist natin, tol. Medyo yung kausap to. Pero ngayon, Sunday Shrooms, sigati ko pa rin nila mababawi ito. 2 more rounds for us to end that first half. And Sunday Shrooms, they need to win this last 2 rounds no matter what para isa lang yung lamang ng Gaon Gaming later on. Pero Jason, nag-aantay na kung meron bang papasok dito sa may entrance mga tol. If ever meron na, halika, kukunin kita. But Cetra muna makakabawi ng isa. Good on the kill. Jams will fall down. Pero yung mga players nga dito ng Gaon Gaming, Potchas will connect. Lalong-lalo na kay J-Vice ngayon. The thing is, kahit alam nila yung posisyon ni Jason dito, ang hirap niya pa rin mahanap eh, o kaya hanapan ng kill. Dahil meron siya matataguang lamesa, pero yung mga papasok, wala na. Pero speaking of, inapitas na yung dalawang J sa kabila. Si Jackpan at Jason na wala na. Harap-harapan, 3v1 yun, idol, kaya mahirap yan. At Jeprax nasusubok hanapan ng kill. Yung mga papasok, mawawala na din. Kumbaga boss, walang malakas sa tatlo. Walang malakas sa tatlo. Walang Lalo malakas na sa kung tatlo. naka-sniper ka, hindi puputok ng tatlo yan. Oh, yun nga. Nilabas nga niya yung pistol niya. Akala niya makakatama siya pero hindi pa eh. Sobrang sayang lang yun. But at least Sunday Shrooms, bumabawi nga sila dito. Tulad na sinabi natin kanina, they really need to push this onto a 5-4 dito nga sa first half para isa na lang yung isipin nila to start the second half. Pero dito naman talaga, sa pinapakita nila, oo, naglabasan sila dito ng barrel pero hindi pa nagkakatamaan dito kahit piso. And dun sa approach ng Sunday Shrooms ngayon, play for picks muna tayo. Play for picks. Indeed. It's a very slow play. Lalo na kung ganito kalaki yung mapa mo. But on the other hand, yung usual spots nila talaga dito, which is Ellison really holding off yung A-site, for example, yung mga sniper positions niya. I think unti-unting nare-realize ng Sunday Shrooms kung saan to nakapwesto. And time again, mas na-shutdown na siya compared dun sa mga rounds na nakita natin initially. It's just the time na talaga na kailangan mo i-consider dito, Bessie. I mean, oo, na for Gaon Gaming Sunday Shrooms, na ito yung mapa nga na pinili ng kalaban nila. So it's just Gaon Gaming really trying to adjust sa pwede ipakita nga talaga ng mga kalaban niya. But Shuma will catch one. Good opening already. Jason will fall down, which is isa nga talaga na sobrang hard hitter nga dito ng Gaon Gaming. But Jeprax is on a hunt right now. But J-Vice bumabawi pa. Shuma, hindi pa siya tapos. Lahat talaga makikita niya, patay na.
Chuma, oh my goodness, makakaisa na siya dito pero tinitingnan natin siya ngayon as they try to find the last remaining player na kailangan pang mag-defuse ng bomba. Double swing ang kailangan nilang gawin para lang mapatay yon. And Sunday Shrooms, this is what I'm talking about. They are really finding already the positionings mula sa side ng Gaon Gaming. Yung kaninang initial na malaking puntos na advantage nila, completely nawala. Naging 5-4 pa and nag-swap na tayo ng side. They really want to end this on a 7-2 dun sa first half. Pero Sunday Shroom, nagawa nila yung sinasabi nga natin na kailangan nila ma-5-4 to. At yun na ngayon, nagawa nga nila. J-Vice will catch one. Ellison will fall down. At paano nila papasukin to sa Ellison na wala na. Pero from afar, si Chuma Cute, hindi pa. Tapos, lahat na makita niya, tapos na. J-Vice, nakaisa pa. Diyos ko, Gone Gaming nawawala. Isa-isa. Si Cetra, bumawi pa. Pero Jams, tignan natin kung kaya pa ba niya. Chuma Cutie, nagpakita. Pero onto that angle, better angle pagdating nga dito kay Chuma Cutie. Expected niya sa likod ng box magtatago but instead he goes for the swing and the kill. At mukhang naging pantay pa yung scoreline natin dito mga tropa. 5-5 it is. And for Sunday Shrooms, yung Sunday buff gumagana na naman. Gumagana, Bessie. Oo, itong Sunday Shrooms dito naglalaro ng Monday to Saturday eh. Sunday lang naglalaro yan, nagsiscream. Sunday only. Oo, Sunday lang. Pag ito naglaro ng Monday to Saturday, nako po, delikado. Kaya nagpa-schedule sila para sa araw na to eh. Oo, kaya pala sila hindi sumali yesterday kasi Saturday yon. Oo, Sunday lang, mga tropa. Buti na lang yung mga esports events, laging weekends. Sim. Pero dito sa Gaon Gaming, lahat sila online na. Lahat sila babawi na ang mga tropa. Pero pagdating naman dito sa Gaon Gaming, inaantay na talaga natin yung pagpasok nila kasi nga yung Sunday Rooms talaga unti-unti nang bumabawi dito. Nakabawi sila pagdating nga dun sa BL side nila. Pero si Cetra hindi pa tapos. Si Elson na naman talaga first blood dito ngayon on a back-to-back basis. Sheesh, back-to-back basis. Back-to-back basis? Back-to-back? And si Cetra, mawawala na rin. Kanina niya pa hinawakan yung posisyon na yan. Nakaisa naman siya. But then again, kung dalawa makakatapat mo at unexpected pa, agad-agad masya-shutdown to. And with that, we are left with the 4v4. Pantay pa rin ang labanan, pero unti-unti, nakaka-crawl up na ng space itong mga players ng Gaon Gaming. This might be a B-hit for now. Pero dito nga sa side nga ng Sunday Shroom, si Kid from Tondo medyo malayo pa. Nasa dulo pa ng walang hanggan mga tropa. Pero nag-aantay lang din talaga siya ng mga early picks, mga sound cues kumbaga in order for them to do a quick rotate. Pero on the side nga dito, si J-Buzz nandito natitira pero nga ng dalawang katapat mo, Jeprax will catch one. But for Gaon Gaming, at least yung opening nandito na. Si Chuma nakapatay pa ng isa, pero yet over si Jason, babawi pa. 2 versus 3 already. Jason from afar. Kaya pa ba? Pero nagkakabawasan lang sila mga tropa, 38 seconds, best. Nawala din doon ng isang iglap lang. Kasama pa si Mankind. Pero yung nade, nakatago pa. Anggulo lang ang puhunan. 28 seconds para ma-defuse itong bomba na to. He checks the corner, he checks the other. The double kill settles in. Isa na lang ang natitira at low HP pa siya. 18 seconds remaining para sa kanya. Hinahanap niya na yung bomba. Defuse na lang ba? Trust the process, sabi nga nila. At si Jumps pa rin ang mananalo doon sa initiation na yon. I just wanna say na Kid from Tondo, man, yung game sense niya, the way that he flicks, the way that he spray transferred a while ago is sobrang perfect. Hindi man lang nakasagot yung Gaon Gaming bigla. Pero at the end of the day, lamang ang Gaon Gaming do kasi kailangan pa nga niya mag-defuse ng bomba. Pero hindi pa naman tapos to. Si Cetra nakapitas na, si Mankind nawala. Pero Kid from Tondo, bala o bomba, tumatama, nakatukay pa siya. Dalawa na lang natita sa kalaban ngayon. Kid from Tondo, hindi pa siya tapos. Magsispray, didiretso pa rin siya. Pero ang problema, si Elson bumawi sa kanya and Cetra with a 2K. Actually, not 2. Ending that round with a 3 actually. In the Sunday Shrooms, paiba-iba sila ng approach. Sinasabayan nila yung approach ng Gaon Gaming dito sa tatawa lang. And that's exactly what you need anyway. Yung hindi mo alam kung ano yung next move ng mga kalaban mo. And kung mag-aantay sila patiently or nasa face mo na, literal. At dito mo malalaman, no, pantay na pantay yung labanan natin. And coming into this as well, on gaming, there seems to be a faster take pagdating sa mga gusto nilang sites kuhanin. Plus, Ellison, yung kanilang sniper dito, kanina pa nagtatapat yan, si Cetra at Ellison. At time and time again, si Cetra yung nananalo kanina, but this time, si Ellison naman daw.
Oh, hindi daw araw-araw birthday mo, sabi niya. Pero tignan natin kung makakabawi na nga sila kasi yung mga players dito ng Sunday Shoom pasok na. Pero Elson with a 2K right now. Jason as well with a kill. Central Dolmar remaining on a 1v4. Kaya pa ba? Pistol at on lang ang gamit niya. Pero from afar, that is Jams with a kill. 7-6, palitan lang. Palitan lang indeed ng scoreline dito sa dalawang teams. You just never know what would happen next. At sabi nga nila, never let them know your next move. Parang ganon ang scenario ngayon para sa dalawang teams. They take a right now. Yan, sa baba lang ng hotel, itong ibang mga players dito at si Jams na wala na nga. Aware sila because that sniper, a double sniper being set up mula sa Sunday Shrooms ngayon para lang pigilan pumasok tong mga to. Let's see kung paano yung approach yung gagawin nga nila. Kid from Tondo, andyan. Chuma will catch one already. Once again, kanina 6-6 down to 7-6 at mukhang magsi-7-7 ata tayo ngayon if ever nakuha pa ng Sunday Shoom sa mga kalaban nila. Pero sa totoo lang, kahit 2v4, kayang-kaya pa rin eh. Pero Kid from Tondo, medyo safe play siya. Hindi siya nag-overextend dito kasi nga baka masandwich siya ng mga kalaban niya kasi dalawa nakatingin dyan. Lalong-lalo na yung tatlo. Diyos ko, papuntang Bina. And napakahirap nga kasi isang player dito ng Gone Gaming nasa loob na and Ellison will get that kill instead. Kid from Tondo, kanina ka pa ha? Nag-iba yung pwesto. Kanina pa sila nakatingin pagdating sa bridge eh. So I think they fairly knew na may tao pagdating doon talaga na nag-aantay. And good for the sniper si Ellison. Eh nahanap niya yung kill na yan. Si Jay Vice din, mawawala na rin for now. Now we are left with a 3v2 pero Cetra punishes one. Very low HP though. Pero long angle, pwede pa. May sisilip ba dyan? Yun ang tanong. Nakatingin lang sila Cetra dito. It's all about yung positioning din talaga na pwedeng gawin ngayon ng Gone Gaming para hindi sila ma-sandwich at mapitas ng isa-isa. Cetra, all alone, super low, will catch one. But Jeprax, nakabawi siya dito with an 8-6. Gone Gaming, pumupuso pa. Unfortunately, yung malaking HP o yung full HP na player pa ang unang nawala dito, leaving Petra with literally one na agad-agad kayang i-punish nga o kayang tradean dahil alam na rin yung posisyon niya. 8-6 and para sa Gone Gaming, umalis yung kalaban. Umalis yung kalaban nila. Huwag kayong maglala. 8-6 yung scoreline natin dito, Bessie. At kung sila ay biglang nawala at kami din ay hindi pa handa, nandito pa rin tayo, syempre. Yeah. At hindi pa tapos ang laban. Kung tama actually, ang naisip ko. Yeah, hindi pa naman. I mean, yung approach nga dito na pinapakita nga ng Sunday Shrooms dito, it's just nauhuli na rin sila ng Gone Gaming eh. I mean, despite of them na they're picking off each other one by one, talagang matindi rin yung trade-off na talagang pinapakita nila. The way yung mga zoning nila, yung in terms of them being aggressive tapos sababawian sila ng kalaban nila, talagang sagutan lang eh. Kumbaga parang flip-top silang dalawa eh. May time dito, tapos may time din sa kabila. Kumbaga, tayong dalawa, si Enigma. Oh, it's time. Yeah, sasabi natin, di ba? But again, it's about the rally na nakikita natin between these two teams. 2 puntos lang yung difference ng scoreline natin dito. And nakakita na tayo ng mga teams na humabol ng malaki-laking scoreline pa compared to this. So, hindi imposible mangyari yon pagdating dito sa game na to, sa series na to. Lalo halos kakaswap pa lang ng sides natin eh. So, nagkakaintindihan pa lang sila ng playstyle basically. But for now, for Sunday Shrooms, obviously, kailangan nilang makahanap dito talaga ng mga puntos kung gusto agad nilang i-close to into a 2-0. Yeah, and for the side of Gone Gaming, of course, they're there for them to push it to a game number 3. I mean, sa totoo lang, itong Gone Gaming, ayoko nang maglaro pa ng isa pa. Kasi once again, if ever matalo sila dito, I mean, meron pa silang next match eh. Which is makakalaban nga nila si Herbie, si HG. As much as you want, ayaw mo ng lower bracket, di ba? Parang tama ganon. Namin. Tama I mean, meron tayong second life, kumbaga. Pero you don't wanna risk your second life anymore. You don't wanna play. Might as well give your all pagdating nga dito sa game na to. And for these two teams, for sure, yun yung ginagawa nila. At ito yung maganda, Bessie. The more games that you play is the more na advantages, the more na information na pwede makuha sa inyo ng Herbie Gaming team. So yun yung nasa isip nila. Sige lang, maglaro lang kayo matagal.
para makapagpahinga kami ng mas matagal at para mas mabasa namin yung mga pwede nang gawin sa mga susunod ng laban. Yun nga yung tanong eh, di ba? Siyempre yung matatalo dito, for example, kailangan tapatan yung nasa baba. Will fatigue settle in? That's also a big question na siyempre for professional players, kailangan mong i-count in talaga pagdating sa mga ganitong scenario. Lalo na medyo high-level play dahil nga, syempre, this is CFS PH Masters and gusto nilang mag-qualify. And to think of, galing pa sila sa best of 1 series kanina ng mga brackets natin. Oh, so kanina pa sila naglalaro, kumbaga. Pero don't worry kasi for sure itong mga teams na to, in terms of endurance, kuhang-kuha pa rin naman talaga nila to. I mean, this might be their, like kunyari, parang practice session pa lang ata nila to no? Mga ganun kasi syempre pa nagpa-practice tong mga to, sobrang tagal na oras talaga. And yung amount of endurance na meron sila, so malamang sobrang taas na. Pero pagdating dito sa dalawang teams na to, mukhang wala na. Game na. Hindi natin to patatagalin pa. Once again, Sunday Shroom nasa GR side at yung Gone Gaming nasa kabila. So we're gonna get to see kung sino ba yung makakabawi dito. Pero in terms of score, Gone Gaming 1 round away for that match point. Yun nga eh, 1 round away para sa match point. 2 rounds para hindi magkamali itong side ng Sunday Shrooms for now. On the defense, nawala agad yung dalawa. Jumat, Cutie, and J-Vice nawala muna. At yun na nga, 3v5 na ngayon. They try to go fast A para sa kanila, rush in. Pero nakasagot ng 2 kills kahit papano yung 2 players ng Sunday Shrooms. 3 vs 3 mga tropa. Jackpan magpa-plant na ng C4 ngayon. Ito na nakapag-plant na. So retake scenario na pwede gawin ngayon na Sunday Shrooms. So napakadaming smoke pa. Ellison will catch one. Talaga nakakabawi na siya kasi kanina talaga pinapatay siya ng ng Sunday Shrooms. Isa lalo na si Cetra. Pero ngayon Cetra, kanina naka-om siya pero ngayon tamang M4 muna ipapakita ka niya. Tamang palit muna ng bala. Tamang palit muna ng baril para nga makabawi sila. Pero Jackpan will catch one. Ellison as well. Gone Gaming is in the match point already. Good hold mula doon sa kanilang post-plant at match point na nga para sa side ng Gone Gaming dito. And kapag nagra-rush sila, dito mo makikita na out of position yung Sunday Shrooms. Hindi nila alam na bigla ang papasok itong mga players ng Gone Gaming because they're expecting much more of a slower pace kind of gameplay mula sa team na to. But then again, when you change up pacing like that in a blink of an eye, magugulat talaga yung nag-aabang, lalo na dun sa hotel gate nila kanina. At least iba-iba talaga yung pag-push nila dito pero grabe naman yun. Jumat Cutie ng jump pocket from Donto bumabawi. Ipapunin kita 4 vs 3 lamang ngayon Sunday Shrooms in terms of head count. Pero Ellison, andyan lang siya with that bomb already. Pero makukunin mo na yung bomba kasi kailangan talaga nila makabawi dito. Pero make that a 3v2. Gone Gaming nakabawi agad dun sa mess-up nga na nangyari kanina. A minute 40 seconds left in the clock. Saan ba sila papunta? And I think it's gonna be A at walang tao dyan kahit isa. Open para makuha nila tong site A nga. Up top, dito nga sila makakapag-plant ng C4. Now it's time to hold their position and make sure na hindi ma-retake to ng 2 miyembro from SS. On the other hand, sobrang low HP na nung dalawa, si Jackban at si Jumat Cutie. Upwards, yan ang kukuhanin niyang posisyon. Kaso nga lang, mahuhuli siya ni Cetra dito. They go for flashes here to try and pincer in pagdating sa loob ng site. And the smokes has been set as well. It's still a 2v2. Nahanap pa nila si Jeprax, making him very low. At ito na nga, Jepax super low on HP. 10 seconds remaining. Kailangan nga nilang makuha yung pressure nandiyan na. Pero si Jepax pa rin talaga makakuha. Ladies and gentlemen, you've got a series.